kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mahirap na sapatero. Noong unang panahon, sa bayan ng Arazar, ay may mahirap na sapaterong nagngangalang Bram. Maghapon siyang nagtatrabaho para kumita ng pera, para suportahan at may makain ang kanyang pamilya. Pero kulang na kulang pa rin ang kinikita niya. Isang araw, habang nagkukumpuni siya ng lumang sapatos, ay may lumapit sa kanya. Isang matangkad at misteryosong lalaki, nakasuot ng sombrero at Amerikana. Magandang araw, kaibigan. Gusto ko sana magpalinis ng sapatos. Kaya lang, wala akong pera. Meron pa naman akong napaka-importanteng lakad ngayong araw. Napaisip ang sapatero. Wala pa siyang kita ni isang kusing maghapon. Ganun pa man, tinulungan pa rin niya ang lalaki. Sige po, Ginoo. Tutulong ako. Pakiusap, maupo kayo at ipatong ang inyong paa dito. Naupo ang lalaki at nilinis ni Bram ang sapatos hanggang kuminang ito, gaya ng tahimik na tubig sa ilalim ng isang madilim na langit. Tapos na po. Napakahusay ng ginawa mo, kaibigan. Pangako, bibigyan kita ng malaking pabuya sa ginawa mo. Isa akong salamangkero. Nakatira ko sa isang bahay sa gilid ng kagubatan. May katatagpuin akong mga importanteng pantas mula sa senali. Kaya napakabuti ng ginawa mo sa akin. Pinatunog ng salamangkero ang kanyang daliri at sa biglang paglabas ng usok, may lumabas na kambing sa harap ng sapatero. Nagulat si Bram. Ito ay isang mahiwagang kambing. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin, kambing, yugyugin mo ang sarili at magbigay ng magandang kapalaran. At makikita mong pagpapalaring kang magkaroon ng maraming gintong barya. Pagkasabi nito, lumakad ng palayo sa kanya ang salamangkero. Wow! Susubukan ko agad ito. Kambing, yugyugin ang sarili at magbigay ng magandang kapalaran. At gumalaw nga ang kambing at nalaglag sa sahig ang mga gintong salapi. Manghang-mangha ang sapatero. Nakamamangha! Totoo nga ang lahat ng sinabi ng lalaki. Uuwi na ako at ikukwento ko to sa aking pamilya. Iniligpit ni Bram ang mga gamit. Pinasa ng kambing sa balikat at tuwang-tuwang lumisan pa uwi sa bahay nila. Habang siya ay naglalakad, napadaan siya sa tapat ng bahay ng kanyang tiya Ingrid. Nakita nitong may pasan-pasan siyang isang kambing sa mga balikat at tinawag niya ito. Ay, Bram! Halika muna dito sa bahay at bisitahin ako! Nag-isip si Bram kung dadaan siya o hindi. Gustong-gusto niya nang umuwi at ipakita sa asawa ang mahiwagang kambing. Sa bagay, nauuhaw at pagod na ako sa paglalakad pasa ng kambing na to. Pwede siguro akong makiinom ng tsaa bago umuwi. Lumapit si Bram sa bahay ng tiya niya at nilapag ang kambing sa tabi niya. At bago siya pumasok, sinabi niyang, Kahit anong mangyari, huwag mong sasabihing, kambing, yugyugin ang sarili at magbigay ng magandang kapalaran. Umupo si Bram at naghintay sa tsaa na ibibigay sa kanya ng tiya niya. Habang naghihintay siya, inisip ni Ingrid kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Bram sa kanyang ibinilin. Pumunta siya sa kusina kung saan naroon ang kambing. Nilapitan niya ito at sinabi ang mga mahiwagang salita. Kambing, yugyugin ang sarili at magbigay ng magandang kapalaran. At kaagad gumalaw ang kambing. At naglaglagan ng mga gintong barya. Ang galing naman! Mapapakinabangan ko ang kambing na ito. Mag-iisip ako ng paraan para maloko siya. Hinaluan niya ng halamang gamot ang tsaa at saka ibinigay kay Bram. Kaagad nitong pinatulog si Bram. Nang makatulog ng mahimbingang sapatero, pinalitan ni Ingrid ang mahiwagang kambing ng kambing niya. Kinabukasan, muling pinasa ni Bram ang kambing at nagsimulang maglakbay pa uwi. Pagka-uwi niya ng bahay, ipinakita niya ang lalagyan ng gintong barya sa kanyang asawa. Heto, kunin mo ang mga gintong barya para naman makapaghanda ka ng masarap para sa atin ngayon. Tuwang-tuwa ang kanyang asawa na hindi na nagtanong pa kung saan nanggaling ang mga gintong barya. Umalis ito para mamili. Ilang sandali pa, gusto niyang uling sabihin ng mga mahiwagang salita para kumuha muli ng mga gintong barya. Binigkas niya ang mga salitang itinuro ng salamangkero, pero nakatayo lang na mistulang bato ang kambing. Nakapagtataka, bakit hindi kaya gumagana? Inulit niya ang mga mahiwagang salita, pero wala talagang nangyari, ni hindi man lang kumilos ang kambing. Pagkakasahin ko ang mga natitira pang mga gintong barya at kapag mauubos na ang lahat ng ito, hahanapin kong muli ang salamangkerong nagbigay nito sa akin. Makalipas ang ilang araw,
Sinabihan na siya ng asawa niya na magtrabaho na dahil paubos na ang mga ginto. Hahanapin niya ang salamangkero. Sa wakas, natagpuan niya ang bahay nito. Pumasok siya at kinausap ang salamangkero at sinabi ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang salamangkero ay sadyang maawain. Hinawakan niya ang sapatero sa balikat at sinabing, Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hetong mahiwagang tela. Isabit mo sa iyong braso at sabihing, O mahiwagang tela, ilatag mo ang iyong sarili at maghanda na makakain. At may lilitaw na mesang puno ng pinakamasasarap na pagkain at inumin sa iyong harapan. Natuwa si Bram sa narinig niya sa salamangkero. Nagpasalamat siya at umalis pa uwi ng bahay. At sa kanyang paglalakad galing sa kagubatan, napadaan siyang muli sa bahay ng kanyang tiya. At nagpasyang saluhan siya sa pagkain galing sa tela. Napadaan lang ako. At dahil naging mabuti ka sa akin at pinainom mo ko ng tsaa nung nakaraan, naisip kong ibalik sa'yo ang kabutihan mo sa akin at dalhan ka ng pagkain. Ah, ganun ba? Halika, pasok ka! Kaya naman, pumasok si Bram at isinabit ang mahiwagang tela sa braso at sinabing, O mahiwagang tela, ilatag ang iyong sarili at maghanda ng piging. At sa isang iglap, may lumitaw na magarang mesa sa kanilang harapan na punong-puno ng mga masasarap na pagkain. Namangha si Tia Ingrid. Sa kabila ng kabutihan ni Bram, nagdesisyon siyang muling dayain ng sapatero. May inihalo siya sa pagkain nito. Umupo sila at kumain at nagpakabusog ng husto. Nagpakasaya sila sa napakaraming pagkain. Di nagtagal, inantok ang sapatero at muli siya ay nakatulog. At habang siya ay tulog, pinalitan ng tiya niya ang mahiwagang tela ng ordinaryong tela. Niloko na naman siya. Kinabukasan, umuwi si Bram sa bahay. Inilagay niyang tela sa kanyang kamay at sinabi ang mga mahiwagang salita. Sa pagkakataong ito, hindi gumana ang mga salita. Tulalang nakatayo ang sapatero na parang isang panakot ng ibon sa silid. Nakita siya ng asawa niya at inisip nitong nababaliw na siya dahil sa kahirapan at saka umalis. Hindi ito maaari. Sigurado akong may ginawang kalokohan ng tiya ko sa akin. Umalis si Bram at muling pumunta sa salamangkero. Ipinaliwanag niya ang lahat ng mga nangyari at hiniling sa kanya na tulungan siyang muli. Dahil isang maunawaing taong salamangkero, pumayag itong tumulong at sinabing, Gawin mo ang sasabihin ko at dalhin mo ang mahiwagang balahibo. Pagbalik mo sa inyo, bumisita ka sa tiya mo at sabihin sa kanyang ang balahibong ito ay tutupad sa mga kahilingan ng puso ng isang tao. At sabihin mong ito ang sabihin niya, O mahiwagang balahibo, ibigay mo ang gusto ko. At kaagad ang balahibong ito ay patuloy siyang kikilitiin ng walang tigil. Salamat mabuting Ginoo. At tandaan mo, hihinto lang ito pag sinabi mong mahiwagang balahibo, natupad na ang hiling ko at kusa itong hihinto. Pinasalamatan ni Bram ang salamangkero at nagtungo na sa bahay ng kanyang tiya Ingrid. Pumasok siya sa bahay ng tiyahin sa may taniman at ipinakita ang mahiwagang balahibo. Kaagad na naloko ng sapatero ang babae at binigkas sa mga salita. Oh, mahiwagang balahibo! Ibigay ang hiling ko! Lumutang ang balahibo sa hangin at nagsimula nitong kilitiin ang babae. Tumawa ng tumawa si Tia Ingrid hanggang sa hindi na niya makaya. Tama na! Pakiusap! Hindi ko na kaya! Tama na! Hihinto lang siya sa isang kondisyon. Ibibigay ko ang kahit ano! Pang gusto mo! Pangako! Kung ganon, ibalik mo na sa akin ang dapat na para sa akin, ang mahiwagang kambing at ang mahiwagang tela. Sige, sige! Naroon sila! Sa kusina! Kaya naman, tumakbo kaagad si Bram sa kusina. Hinablot ang tela at pinasa ng kambing sa balikat. Lumabas siya ng kusina at sinabing, Mahiwagang balahibo, natupad na ang hiling ko. at nagpaikot-ikot sa kanyang balahibo. Pinaglaho siya at mahiwagang nakabalik sa kanyang bahay. Ipinakita niya sa asawa ang mahiwagang kambing at tela. Tuwang-tuwa ang asawa niya, kung kaya't kaagad siyang niyakap. Pagkatapos, naupo sila at nagsalo sa masasarap na pagkain at pinag-usapan kung paano nila magagamit ang kambing at ang tela sa buo nitong kakayahan. Ginamit nila ang gintong barya sa negosyo bilang sapatero
At ginamit din nila ang pera sa pagtulong sa mga mahihirap sa syudad. At para naman sa kanyang tiya Ingrid, ayun, patuloy pa rin ang pagpapakita ng balahibo mula sa kung saan. Gusto nitong tumulong siya sa mga mahihirap na dati niyang niloko.